Magandang umaga, Manong Ted at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo, kami po ay tumawag po sa inyo, gumagambala kasi may katanungan po si Chacha. Go, Cha. Good morning po, Congressman Chua. Congressman, Ay, magandang umaga. magandang umaga po. Kahapon nga po, kasama po ang inyong pangalan sa mga sinasabi nito pong mga grupo ng mga marino ni Nabalingod na tumanggap daw po nitong male-maletang pera. Nandito po kayo sa kanilang affidavit. Ano po ang reaksyon nyo dito? Alam mo, tinitignan ko to dahil unang-una yung timing nila, no, nakakaduda. Dahil ito'y nilabas nila kung kailan nagkakaroon ng hearing sa ICC. So obviously, yung mga nilagay nila dyan, mga miyembro ng Quadcom, they wanted to discredit the Quadcom and kasi hindi rin naman po kaila sa atin by next week, sisimulan na rin po yung impeachment ni BP Sara. So they wanted to discredit itong mga ginagawa po natin pagdinig dito sa Kamara. So itinatanggi nyo po ito ring paratang nitong nila Baligod. Ang sinasabi rin po kasi nila dito sa kanilang affidavit, sa tuwing may hearing daw ang Quadcom ay inuutusan sila na mag-escort sa mga executive assistants ni Zaldico papunta daw po sa House of Representatives na may dalang paper bags na bawat isa may lamang 5 milyong piso. Nako, ang sarap naman po sana kung totoo. Kaya lang ito po ay wala pong katotohanan. Ito po ay nakakatawa dahil nila sinasabi nila dyan sa HOR pag ginagawa. Wala po lahat ito katotohanan. So, nung pong time na yon, sir, kasi ang inyong komite hindi part ng Quad Committee, but there are times umaattend po kayo dun sa Quadcom hearing eh. Wala po kayong naaaninag noon na may nag-aabutan po halimbawa ng mga ganoon kung sakali man. May binabanggit din po sila kanina dito na nandun daw sila malapit sa helipad. At nakikita daw doon, nagpapasundo yung mga mambabatas sa kanilang mga drivers. Bit na daw po yung mga paper bags. With more reason, paano ka naman magbibit-bitan dun sa labas ng helipad? Ang daming tao dyan, may mga security guard. Ano ba namang klaseng statement yan? So, no single na ganitong eksena ang nangyari during that time? Wala pong ganyan. Oo. Oo. Oh, sir, ang sinasabi niyo po ay kapareho din sinasabi kanina nung unang mga nakausap namin na parang yung timing nitong paglabas nila ay parang dahil sa pagsisimula po nitong impeachment complaints laban po or impeachment case na nakahain na dyan ngayon sa Kamara. Would you know, may idea po ba kayo kung sino ang nasa likod nila kung sakali man? Hindi ko po alam eh. Pero alam po ninyo, hindi naman po ako magtataka dahil unang-una naglabas na sila ng mga peking video ng Pangulo. Naglabas sila ng peking medical certificate. Ngayon, ito peking narratives na naman. So marami pa at inaasahan namin na habang lalo pa pag sinimulan na namin itong impeachment ng ating Vice President, mas iigting pa ang mga paninira na ilalabas po ng kabila. Pero parte ito ng parte ito ng aming trabaho. Kami po ay hindi magpapatinag at patuloy na gagampanan po kung ano man po ang dapat namin gawin. Congressman, dito po sa 25 no, na nababanggit ng mga dati at kasalukuyang kongresista, doon po sa mga kasalukuyan po nakaupo sa 20th Congress, kayo ba yung nag-usap-usap na? Meron ba kayong mga mensahe ngayon kung may binabala kayong gawin sa kasalukuyan po na kayo nakaupo sa Kongreso? Go ahead, sir. Hindi ko pa po nakakausap yung mga kasama ko, pero kasi nung unang nakita ko yung listahan, natawa ako eh. Kasi nandoon pa si dating ngayon Congresswoman Laila De Lima na hindi naman miyembro ng 19th Congress. Saka yung mga makabayan na bumabanat din sa amin. Nandoon din yung mga pangalan nila. Si Senator Tito Soto, nandoon din, hindi pa naman senador. Hindi, noong una kaya hindi ko masyadong sineryoso to. In fact, nagulat nga ako kung bakit binibigyan ito ng big deal. Dahil sa akin pong paniniwala, parang hindi naman ito kapanipaniwala. Okay. So ngayon po, hindi kayo nakakapag-usap nila Congressman Benny, Congressman Zia, kung meron ba kayong naiisip na anuman pong hakbang sa bagay na ito?
kung sakasakali, ngayon pa lang po siguro dahil may session po kami ngayon. Kahapon naman po, umattend ako sa mga committee hearing. Tapos, nalaman ko kasi yan, medyo papunta ako sa isang event na may nag-forward sa akin. Kaya hindi ko naman po ito sineryoso. Akala ko nga peke eh. So, tapos may mga pinakita sa akin, wala naman nakapirma. Opo. Tapos natawa pa ako dun sa mga nakalagay ng mga pangalan. Kaya hindi ko rin po masyadong sineryoso. Okay. Sige po. So, Congressman Joel, impeachment ni VP Sara, Monday daw po ang simula ng committee. Kayo po, Congressman, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong gustong maging pamamaraan sa pagdinig nito sa usapin po nitong mga modes available sa House para po sa impeachment ni VP Sara? Kung ako po talaga, sa first mode pa rin po ako dahil nakita naman po natin yung second mode kung ano po nangyari. Nangyari po ito through technicality. Ayaw na po natin mangyari yung ganito. At saka considering na ito na rin, sinumulan na rin natin doon sa Pangulo, yung ganitong klaseng sistema. So dapat kung paano po hinandle, kung paano namin tinalakay yung impeachment ng Pangulo, dapat ganun din yung pagtalakay po dito. At kung ano yung parameters na ginamit sa impeachment ng Pangulo, dapat yun din ang magiging parameter namin dito. Opo. Ngayon, Congressman, naalala ko po kayo na kapanayam namin dati sa impeachment po ni Pangulong Marcos. Nabanggit nga ninyo yung mga requisite, no? Yung personal knowledge, mga ganun pong usapin doon sa substance. So dito po sa complaint na inihain labang kay VP Sara, if you recall, hindi ho ba ito'y hango sa naging pagdinig po ng inyong komite? Ano po? Basically, right? Yung pagharap ng COA doon, etc. So, dati po kasi, sa pananaw po ng iba nga, na naando na yung substance. So, in this case, ho ba, you will just, admit yung mga committee report na ginawa ninyo na basis doon sa unang impeachment complaint at no need to call all of those COA witnesses na inyong pinatawag nung una? Well, so far siguro, no, kasi hindi ko alam kung paano ito tatanggapin ng ating chairman. Siyempre, ayoko naman pong pangunahan ang ating chairman, si Chairwoman. Pero kasi hindi ko pa rin nababasa yung 4 na complaint. Okay. So, siguro kung meron pong karagdagang ground, siguro yun, dapat tignan din po namin. Pero yung sa iba, I'm sure lahat naman po yata kami familiar na doon. Lahat kami naging miyembro doon. Lahat kami may personal knowledge na saksihan namin. Siguro doon sa ibang ground na lang titignan natin. Mas bubusisiin natin. Opo. Sige po, kasi nga po, di ho ba, you adopted, kumbaga, the committee report na naging basis nga po para doon sa pag-usad nung impeachment ni VP Sara at that time during the 19th Congress. So, dito ho ba, sir, again, sabi nga po, bagamat dadaan pa ito sa proseso, pero parang ngayon, hindi ka magtataka kung talagang magkaroon ng ruling na may substance ito. Otherwise, parang kakainin nyo yung inyong ipinasang impeachment complaint noon kung wala itong substance. Tama po kayo. At saka alam po ninyo, Manong Ted, kung maalala po ninyo yung desisyon ng Korte Suprema, wala naman po sinasabi na walang substance. They did not tackle the substance of the impeachment complaint. So, ako po, naniniwala, kung ito rin po yung ginamit ng mga complainant, masasabi po natin na may substance po. Opo. O yun, sige po. So kami po ay makikibalita po sa inyo, no? Particularly nga dito po sa issue ng impeachment ni VP Sara. Salamat po, Congressman Joel, sa inyo pong panahon. Maraming salamat po, Manong Ted. Mabuhay po kayo. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!